Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mag-aaral ang salita ng Panginoon. Bagamat ang kapanahunang ito ay nagdidikta sa inyo na mga bahagi ng gawaing nararapat, tunay muli kong itatanong sa bawat isa sa inyo, kayo nga ba'y nagsipaghanda upang mag-aral? Ang inyo bang mga puso ay handang tumanggap ng karunungan? Ang inyo bang mga isip ay binigyan nyo ng lawak upang makaunawa? Sapagkat tunay na ang kabutihan ng Diyos na hindi matatawaran ay hindi mag-uurong ng kanyang pagbibiyaya. Lagi niya itong ibubuhos sa bawat isa hanggang ang kanilang puso, hanggang ang kanilang mga mata, hanggang ang kanilang mga tainga, at ang kanilang mga kaisipan ay matutong tumanggap at makaunawa. Sa bahaging ito, aking mga iniibig, tunay na ang kahandaan ay aking hihingin upang ang panahon na inailagak at naibigay ay hindi masayang, kundi makapagpatuloy sa tunay na pag-aaral ayon sa Espiritu. Sisimulan natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng inyong pagkakasundo na kayo muna ang magbibigay ng katanungan. At ito muna ay tutugunin. O, ninanasa nyo ba na kayo muna ang tatanungin upang kayo muna ang makatugon? Alin ang dapat mauna sa dalawa? Mahal Prefecto, base po sa tugon kanina nung tanong mo ng ulo na yung mga ano po muna ang magtatanong, yung mga nandito po. Kung magkagayon, simulan natin ang pag-aaral. Minsan po kasi sa buhay natin, may mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay na hindi natin inaasahan, kung saan hindi tayo handa. Ang tanong ko po, meron po ba talagang yung maling oras at maling lugar, maling pagkakataon po? Mga iniibig na mga kapatid, kailan nyo ba sinasabing mali sapagkat hindi nyo nagugustuhan? Kailan nyo sinasabing tama sapagkat inyong iniibig? Ang pag-aaral ay laging nasa tamang kalagayan, nasa tamang panahon, na ibinibigay ng kaitaasan. Kaya nga, anong sinasabi sa bawat mag-aaral? Kayo'y magsipaghanda, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan darating ang mga pag-aaral sa buhay. Ang isang taong tunay na handa, hindi siya magugulat sa anumang mangyayari, kundi lagi na natatanggap niya sa bahagi ng kanyang sarili ito. Ito'y pag-aaral. Ito'y kailangan maunawaan at matanggap ng buong kalooban. Kaya nga, hindi susukatin ang lugar, ni hindi susukatin ang panahon, kundi ang aralin na ibinibigay. Paano nyo tinatanggap? Paano nyo inuunawa? At paano nyo sa inyong mga sarili binibigyan larawan na ang katotohanan ito'y laging nangyayari at patuloy na mangyayari sapagkat kayong lahat ay nasa paralan. Ang tanong ko lang po, ang mga batlaya po ba ay naghahanda? Gayong ang mga katanungan ay, sa pagkakalam ko po, ay alam niyo na po ang mga sagot. Ulitin ko ang kanyang katanungan, sabihin mo kung ito ay tama. Ang kanyang katanungan, kung ang kaitasan o ang kabatlayan ba ay naghahanda upang ang mga katanungan ay masagot. At sinasabi rin niya na alam naman daw na ang sagot. Tama ba ako? Sa katotohanan, mga iniibig ng mga kapatid, ariin nyo ang kaitaasan ay tulad sa isang guro. Lagi silang handang magturo. At kung ang katanungan ay nasasagot, sapagkat napag-uunawa nila ang bawat pangangailangan ng kanilang mag-aaral, ano nga bang magiging kulang sa isang guro na nagtuturo ng karunungan? Kahit kayo sa lupa, aking mga iniibig, kumukuha kayo ng mga guro na may kaalaman upang ang inyong mga supling, sa panahon na sila'y magtanong, mayroon silang matututunan. Kaya nga, kung ang kaitaasan ay tulad sa isang guro,
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sasagutin nila ang bawat katanungan ayon sa inyong makakayang tanggapin. At hindi ito bibigyan ng labis at lalong hindi bibigyan ng kulang. Mahal na protektor, ang katanungan ko lang po ay yung pagkakatakda sa buhay ng tao. Kasi po, si Ramses po dun sa banal na kasulatan, nakatakda siyang magkaroon ng posisyon sa kaharian. Ngayon, nakatakda siyang hari. Hindi siya naniwala sa Panginoong Diyos, di ba? Yung hanggang sa kapangyarihan nga po ng Panginoong Diyos, nabuksan yung dagat. Ang katanungan ko po ay, nakatakda po ba talaga na siya ay maging bahagi ng pangyayari na yon upang ito ay matala sa banal na kasulatan? Ang kasaysayan kapag binubuo, tulad din niya ng mga larawan na ibinibigay upang magkaroon ng buhay. Tunay, hindi ninanasa ng Diyos na sino man sa kanyang iniibig na anak ay mapahamak. Dangan nga lamang sa panahon ng pag-aaral, may mga kaluluwang bagamat pinakikitaan mo ng tamang karunungan, hindi nila natatanggap. Ito ang kadahilanan kung bakit ang kasaysayan ng tao ay nabubuo at hindi ang kasaysayan ayon sa Espiritu. Kaya nga hindi katakataka na ang kasaysayan ng tao sa mahabang panahon ay mapag-uunawa ninyo. Patuloy siyang inuulit at nauulit ang bawat pagkakamali. Pinatutunayan lamang aking mga iniibig, bagamat ang kaitaasan ay nagbibigay ng mga karunungang karapat-dapat, ang sangkatauhan o ang tao na naririto sa paaralan, hindi pa sila sadyang kayang tumanggap ng mga karunungan na yan at patuloy nila tinatanggihan. Kaya nga, bawat patutuo ngayon ay nagiging matibay sa harapan ng tao, lalo na sa harapan ng Diyos, sapagkat narito, bawat tao na binahagi o ibinahagi sa kasaysayan, hindi lahat ay nagbukas ng kanilang kalooban upang makisa sa layunin ng Diyos. Nakikilala at nagpapakita sila ng mga paggalaw na sila ay lumilihis sa katwiran na yan. At dito, nagkakaroon ng patuloy na pag-aaral at mahigpit na pag-aaral na itinitik ng kasaysayan. Nasagot ko ba ang iyong ibig, aking iniibig? Ibig kong bigyan ng linaw ang bahaging yan, sapagkat nalalaman kong itinitik ng kasaysayan at ang bawat nakatitik na ay nakibahagi sa patuloy na kasaysayan ng sanglibutan. Pero ang layunin ng kaitaasan ay hindi nababago. Ninanasa niya ang bawat isa ay matuto at sumang-ayon sa layunin ng Panginoon. Ngunit ang tao ay hindi gayon. Ginagawa niya ang kanyang ibig. Kaya kapag itinititik ang kasaysayan, mapapansin nyo, may sumasang-ayon at may sumasalungat. Pero ang layunin ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, hindi niya binabago. Bagamat ang isip ng tao ay patuloy na pinipilit mabago upang sumang-ayon sa layunin ng Diyos. Magandang gabi po, mahal na Espiritu. Ito po ang aking katanungan. Sa ating pong gawain o simulain ng Espiritismo, doon po sa simula ng pagkagawa ng Diyos ang mundong ito, ay mayroon na rin pong iba't ibang relihiyon. Saan naman po nagsimula ang paturuan o paaralan ng ating simulain? At wala pa man ang Panginoon ay may mga relihiyon na po. Yun lang po. Naunawaan niyo ba ang kanyang katanungan? Kung magkagayon, hindi ko siya uulitin. Ang layunin ng Panginoon, bawat isa ay magkaroon ng pagtalima sa kanyang mga utos. Kaya sa pasimula pa lamang ng tinatawag niyong kasaysayan ng tao, ang Eva at Adan ay naging pangunahing larawan upang maipakita ng Panginoon ang kanyang layunin. Nagtakda siya ng mga salita bilang isang utos at nakita niyo ang gawi ng isang Eva at isang Adan. Nandoon ang pagsuway. Kailan nga ba nagsimula ang lahat ng yan ng pag-aaral na tungkol sa Diyos? At kailan nagsimula ang pag-aaral ayon sa relihiyon? Bawat kalagayan ng tao ay nakakakilala at nakakaunawa ng mga bagay na hindi niya
natatanganan at dito nagsisimula siyang magkaroon ng pagkakilala na nakahihigit sa kanyang sarili. Dito nagsisimula ang sinasabi niyong pananampalataya. Bagamat ang pananampalataya ng tao noong unang panahon ay sumasalig pa sa mga bagay na kanyang nakikita tulad sa mga hayop, tulad sa mga bahagi ng kalikasan, tulad din sa talino ng kanyang kapwa. Ito'y nagiging kadahilanan upang kanilang sambahin at ariing tulad sa isang Diyos. Dito na nagsisimula ang pag-aaral ayon sa relihiyon, kung itong ibig niyong maunawaan. Ngunit ang dakilang Panginoon ay nagpakilala ng tunay na relihiyon, sapagkat ang relihiyon sa kanyang salita mismo ay ang layunin ay maibalik ang tao sa Diyos. Kaya nga sinimulan ito sa pamamagitan ng pagsalita ng pangangaral at karunungan na inilatag sa pamamagitan ng mga nauna sa inyo. At sinimulan ito ng dakilang Panginoon sa mga anak ni Israel. Bago pa lang ang isang Jacob ay gawing Israel, ang kanyang pangalan, sinimulan na itong baybayin o ibigay bilang patuto na mayroon ngang iisang Diyos. At kailan ito nagsimula? Sa pamamagitan din ng isang Eva at isang Adan. Pero sa ilang bahagi ng sanglibutan, mayroon na rin mga nilikha na patuloy na gumagawa at kumikilala sa mga lakas na yan. Ngunit hindi nila mabigyan ng katotohanan sapagkat hindi pa nila napag-uunawa. Sa kapanahonan ninyo, aking mga iniibig, meron na kayong pananggap na merong iisang Diyos. Ano ang hinahanap ng Panginoon upang maging tunay itong relihiyon? At tunay na pananampalataya na kayo naman ay makasunod sa kanyang mga utos. Sapagkat hindi sapat na bumubuo kayo ng mga samahan tungkol sa Diyos, pero ang pinakapangunahing layunin ng Panginoon ay hindi natutupad. Ano ang nangyayari sa itinitindig ng tao? Nagiging pantao lamang at para sa sanglibutan. Hindi siya nauukol sa Panginoon. Kaya nga hindi niyo masisisi ang kaitaasan kung bakit ang espiritismo ay patuloy na pinapalaganap, bagamat ang kanyang tema at ang kanyang layunin ay hindi matanggap sa lipunan ng tao. Ito'y patuloy na binubuhos at ang binubuksan na kamalayan ay ayon sa medyuminidad. Sapagkat sa bahagi ng medyuminidad, dito nag-aaral ang isang espiritu, hindi ang laman. Sa bahagi ng isang relihiyon, maaari niyong sabihin, nag-aaral ang inyong laman, sapagkat sumusunod kayo ayon sa tradisyon na ginawa ng tao. Pero sa paralan ng espiritismo, ito ay humihiwalay sa tradisyon ng tao, sapagkat ang pangunahing layunin nito ay turuan ng isang espiritu. Kaya nga sino lang ang nakakapanatili sa pag-aaral ng espiritismo, yun lang din nakakapanatili sa pag-aaral ng medyuminidad. Sa tanggapin ninyo at hindi. Ang tanong ko po tungkol sa Bible, dito sa 2 Chronica 13:5, hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang kaharian ng Israel kay David magpakailanman sa kanya at sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tipan ng asin? Pakipaliwanag po kung anong tipan ng asin. Mga iniibig na mga kapatid, sino ang anak ni David? Ano ang asin? Anong wika ng Panginoon? Ang inyo sanang alat ay tulad sa asin, sapagkat kung mawawalan kayo ng lasa, wala rin kayong kabuluhan. Ano ang nilalayon ng mga salitang yan, aking mga iniibig, sa pasimula pa lamang ng kasaysayan? Ninanasa ng Panginoon na sino man sa bahagi ng katwiran sa angka ni David ay magkaroon sana ng tunay na alat ng isang pananampalataya. Sapagkat si David sa kanyang kalagayan ay simbolo ng isang pananampalataya. Bagamat mula sa kanyang mga palad, maraming dugo ay dumanak. Ngunit ang katapatan ni David sa kanyang kapanahunan ay hindi matatawaran. Ginawa niya ang lahat ng kaparaanan upang maingatan ang tipan ng Panginoon. Kaya nga siya nakikibaka, sapagkat bawat kanilang kaaway, ano ang ninanasa, gibain ang itinindig ng Panginoon at walang iba kundi ang Israel. Tandaan niyo, aking mga iniibig, ang Israel ay ginawa ng Diyos bilang simbolo ng unang nananampalataya sa isang Diyos. Siya ang unang binigyan ng pagkakataon na ito ay maipakilala sa buong sanglibutan. Naunawaan niyo marahil na marami sa sanglibutang ito ay pagano o naniniwala sa Diyos-Diyosan.
ang mga anak ni Israel ang siyang unang tinuruan. At bakit kinuha mula kay David, hindi kinuha kay Abraham, hindi kinuha sa kabuuan ni Israel? Sapagkat si David sa kanyang henerasyon ay naging simbolo ng katapangan at katatagan ng kanyang pagkakilala. At ito'y inayunan ng Panginoon, kagaya ng aking winika sa inyo. Naunawaan niyo ba ang kalagayan ng isang David sa kanyang kapanahunan? Kung paano siya nagpilit na maitindig ang isang uri ng pananampalatayang mula sa Diyos? Na kahit ang bahagi ng kanyang kapwa taga-Israelita na hindi nakakaunawa sapagkat patuloy silang sumusuway at patuloy silang sumasalangsang sa ibig ng Diyos. Si David ay nanindigan sa bahaging yan. Maaring hindi ko may babagay sa inyo na may kalaliman sapagkat ang kasaysayan ni David mula sa kanya, kagaya ng aking winika, maraming buhay ang sa kanya ay nalagas o sa pamamagitan niya ay nawala. Nagkaroon din siya ng maraming anak at maraming asawa. At kahit ang kanyang mga anak ay nagkaroon din ng pagtatalo sa bawat isa. Pero hindi niyo matatawaran ang pananampalataya ni David ayon sa larawan na ibinigay ng Panginoon at ang pagtitiwala na sa kanya itinindig. Sapagkat mula sa kanyang henerasyon, dito nagsimula rin ang panibagong pag-aaral ayon sa Diyos at ayon sa pagkakilala. Bagamat ang mga bahaging yan, aking mga iniibig, ay kaakibat ng patutuo ng Diyos o ng pabigay ng propesiya ng Panginoon mula sa angkan ni David, ay darating ang Mesaya. Naunawaan niyo ba ang aking kasagutan? Tayo'y magpatuloy. Hello. Yung katanungan ko lang po, ayon din po sa Biblia, sa Mateo 28, verse 19. Ito po yung sinasabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ano po yung pagpapaliwanag po ng pang-spiritual po sa sinabi po sa Sino o ano yung bansa na tinutukoy ng Panginoon? Bawat isa ay tulad sa isang bansa. Ang bansa ay katumbas ng isang pagkatao, ng isang espiritu. Bakit ito sinasabi ng Panginoon? Sapagkat ninanasa ng Panginoon ang bawat isa'y makatikim at makabahagi sa kanyang hapunan. Ninanasa ng Panginoon ang bawat isa'y makakita ng liwanag o kaligtasan. Ninanasa ng Panginoon na maipakilala o makilala nila ang sinasabing Ama, Anak at Espiritu Santo. Ninanasa ng Panginoon ang bawat isa ay nakakaunawa ng iisang karunungan na mula sa Diyos. Pero paano ito magaganap, aking mga iniibig? Maliban ang salita ng Panginoon ay lumaganap. At saan ito magsisimula? Mula sa isang tagapakinig. Tulad ninyo, kayo ay nakikinig. Mangangahulugan ba kayo ang pasimula? O kayo na rin ang tuldok? Mula ba sa inyo ang paglaganap ay magaganap? O ang paghinto? Kaya nga sa bawat kalagayan, ang salita ng Diyos ay ibinibigay, ipinakikilala ayon sa matatanggap at maaabot ng bawat isa sa kalagayang espiritual upang maunawaan nyo ang bahaging yan. Hindi ito ayon sa laman, kundi sa kalagayan ng inyong espiritu. Kung masisiyasat ng bawat isa sa inyo, ano nga bang kalagayan ng inyong espiritu? Saan nga ba kayo nagmula? Hindi ba nagmula kayo buhat sa Ama? Pero sino nakakakilala ng Amang yan na inyong pinagmulan? Naaalala niyo pa ba siya? At sino ang anak? Kayo ba yung anak na sinasabi? Ang bawat isa ba na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis ang tinatawag na anak? At ano ang Espiritu Santo na yan na lagi niyong naririnig at nangungusap?
Hindi rin ba ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo'y mula sa Diyos, kayo ay banal? Pero hindi nabubuhay ang tatlong kaangkinan na yan sa inyo, sapagkat hindi naman yun nililinang ang inyong espiritu. Maaari ba ang espiritu niyong maging banal kung hindi naman niya nagagawa ang kanyang tungkulin? Maaari ba kayong makabalik sa Ama kung nalilimutan niyo na ang daan? Tatawagin ba kayong mabuting anak kung hindi kayo nakakasunod sa kanyang batas? Kaya nga, paano nga ba ito ipangangaral sa bawat bansa? Kung kayo mismong nakakarinig aking mga iniibig, hindi nyo maibigay sa inyong sarili, maiisip nyo ba kaya nyo itong ipamana kahit sa inyong mga anak? Ano ang pinamamana ng tao sa kanyang anak? Ang lahat ng yaman ng sanglibutan. Naipamana nyo ba ang yaman ng Diyos? Paano kakalat sa bawat bansa ang katwiran ng Ama kung hindi nyo rin na ibabahagi kahit doon sa pinakamalapit sa inyong mga puso na tinatawag nyong mga hinlog? Ito ang aking payak na paliwanag sa bahaging yan. Ano po ba ang halaga ng pagbabautismo kayong pagbawa susundin naman natin ang utos ng Panginoong Diyos? Bakit may bautismo pa? Kasi pinapanood ako na yung patuloy ko daw, kung galing kami ituro yung pagiging mabuti, pagiging banal. Bakit kailangan may bautismo? Parang mahalo-halo yung turo natin. Ang bautismo ay larawan ng pakikisa. Bakit sinasabi ng kasaysayan na ang Panginoon ay lumakad? Pumunta siya kay Juan Bautista at siya ay nagpabautismo sa tubig ng Jordan. Ano ang ipinakikilala ng dakilang guro? Siya ay kaisa. Bakit nga ba kayo binabautismuhan ayon din sa laman? Yan ay pagsasalarawan ng inyong pakikiisa. Kaya nga, bakit may bautismo na binabanggit sa kasulatan? Sapagkat ipinakikilala din diyan ang pakikiisa. Ang bautismo ni Juan ay simula ng paglilinis at pakikiisa ng bawat mananampalataya ng Diyos na nagnanais magpatuloy hanggang doon sa bautismo ng Espiritu Santo. Na anong sinasabi ng bautismo ng tubig? Ito ay paglilinis. Ano ang nililinis sa bawat isa? Sapagkat hindi kayo maaaring maging kabahagi ng Diyos kung hindi kayo malinis. Ipinaliliwanag ko ito hindi ayon sa tema ng laman, kundi ayon sa tema na pang-espiritual. Sapagkat alam kong nauunawaan niyo ang ayon sa laman. Pero ibig kong ipaliwanag sa inyong ayon sa Espiritu. Sapagkat may bautismo ayon din sa Espiritu. Ang bautismo ni Juan sa pamamagitan ng tubig ay pasimula ng isang uri ng paglilinis. At ano ang nililinis sa bawat isa? Ang bawat bahagi na inyong natipon at dinamit ninyo sa inyong espiritu na kinuha ninyo sa sanglibutan. Na nagbigay sa inyo ng kasuotan na pangkaisipan, pangdamdamin, at pangkalooban. Na anong sinasabi sa bahaging yan? Ito na yung iyong pagkatao. Hindi na ang larawan ng Diyos kung paano kanya nilikha, kundi nagbuo ka na ng sarili mong kasuotan. Kaya nga, bawat isang tao sa lipunan ng tao, ayon sa laman, may kanya-kanyang pangalan, may kanya-kanyang angkan, may kanya-kanyang lahi, sapagkat mula dito, ang tao ay bumuo na ng kanyang sariling pagkatao. Ngunit ano ang nililinis sa bahagi ng bautismo sa tubig? Na malinis ang kanyang espiritu upang ang anumang karanasan na nabuo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay bilang isang tao o bilang isang may laman ay hindi umabot sa kanyang espiritu. At kung ito man ay umabot, ito'y unti-unting maalis upang maipakilala niya muli
ang tunay niyang ako, ang larawan ng kanyang espiritu ayon sa pagkakadika ng Panginoon. Dito nagsisimula ang bahagi ng paglilinis upang ang bawat isa ay makabahagi sa sinasabing lipunan ng Panginoon para sa mga espiritu sa kanyang bayan. Ito ang pasimula ng bautismo, ng paglilinis ayon sa tubig. At meron pa kayong narinig na bautismo ayon sa apoy. Ano ito, aking mga inibig? Kung kayo'y nalinis na ng tubig, dito na magsisimula ang mga pag-aaral ayon sa espiritu. Dito magsisimula ang bautismo ayon sa apoy, sapagkat pumaparoon ang kapangyarihan ng Diyos na tulad sa isang apoy. Tulad sa isang liwanag na anong kanyang sinasabi. Naglagay ako ng apoy sa gitna ng sanglibutan. Ano pa nga bang nanasain ko kung ito ay mag-alab na? Sino ang apoy na yan? Kayo, aking mga iniibig, sapagkat bawat espiritu ay liwanag. Tulad siya ng isang apoy na nag-aalab. Kung malilinis niya ang kanyang sarili at matatanggal niya ang mga bahagi na bumalot sa kanya sa bahagi ng karansang kanyang nabuo ayon sa laman. At kung ang alab na yan ay manatili at magtagumpay, ang bautismo ayon sa Espiritu Santo ay magaganap sapagkat ito na ang panahon ng pagbabalik ng bawat isa sa larawan kung paano siya nilikha ng isang Diyos, malinis, walang kapintasan, at may kabanalan. Maliwanag ba ang aking sinabi? Mahal na Protektor, ang swerte po ba at malas ay ayon lang sa panukat ng tao? O ito ay talagang nagaganap? Sapagkat minsan naririnig ko po ang wika ay mapalad ka dahil ganon. Tapos minsan sinasabi naman po na iba na malas ka, ganon. Ito po ba ay naayon sa panukat lang ng tao o meron talagang ganitong nagaganap? Salamat po. Katulad yan ng katanungan kanina. Ang pagtingin sa mga bagay na maganda at pangit, mabuti at masama ay ayon lamang sa pangunawa ng isang tumitingin. Sa katotohanan, sa paaralan ng Panginoon, lahat ng yan ay nakalatag na. Lahat yan ay mabuti sapagkat lahat ng yan ay tumutulong upang ang isang kaluluwa ay luminis. Hindi maglalagay ang dakilang Ama ng mga aralin na ikapapahamak ng bawat kaluluwa. Naglalagay ang Panginoon ng mga pag-aaral upang ang bawat kaluluwang nandito sa paaralan ay mga tuto ng tama at may kabuluhan. Ang nakikita niyong kapahamakan nangyayari ayon sa laman ay tunay nga nagpapalungkot sa bawat puso at nagbibigay tanda upang sila man ay mag-ingat. Pero sa katotohanan, lahat ng nakikita ninyo ayon sa laman ay lumilipas. Ngunit ang naiiwan na matindi sa pagkatao ay ang bawat alaala. At ito ang nag-aalipin sa tao, ang bawat alaala na yan, na hindi maganda. Sapagkat higit na mas madaling matandaan ng tao ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng sakit kaysa mga bagay na nagpapatalino sa kanyang pagkatao. Kaya nga maraming kaluluwa sa paaralan ng Panginoon hindi masyadong umuusad sapagkat lagi na ang mga bagay na malungkot, ang mga bagay na kapighatian ang kanilang laging naaalala. Huwag kayong maging gayon, aking mga iniibig, sapagkat hindi nagbabago ang layunin ng Diyos. Ninanasa niya ang bawat isa ay makaangat sa kanilang kalagayan na tinatawag na hindi maganda at puro kahapisan. At magaganap lang ang bagay na yan kung ang bawat isang mag-aaral ay tatalima sa utos ng Panginoon at susundin lang ang kanyang batas. Sapagkat mula sa pagsunod ninyo sa batas ng Panginoon, ito rin na magiging kaparaanan upang kayo sa inyong sarili, sa bawat ninyong paggalaw, kukuha kayo ng tamang ganting galaw. Katanungan ko po, sa bahagi po ng laman, kaluluwa, espiritu. Doon po sa bahagi ng kaluluwa. Kasi pag umakat po tayo, may mga nakikita tayong mga itsura, meron mga bata, may mga erupin na maligsa, mga kaibigan. Ang katanungan ko po ay,
ito po ba ay, sila po ba ay bahagi po ba ng panahon, oras at panahon na bata, tapos tumatanda na parang naman na nag-ibay pa rin ng itsura nila. O kung ito man ay dahil sa mga kukuhaan nila, so yung mga kirabing po ba ay mga sangga sila dahil yung buhay nila? Ang laman ay laman nga. Ang laman sa harapan ng maraming espiritu at bawat espiritu tulad lang yan ng damit na inyong isinusuot. At pag kayo yumao, tulad din yan ng damit na hinuhubad. Ang laman, dito kumukuha ng bahagi ng kaanyuan ang isang peri-espiritu na tinatawag nyo na kaluluwa o multo. Sapagkat kung anong huling larawan na meron siya ayon sa kanyang alaala, ito rin ang larawan na madalas niyang ipakita kung sino man ang sa kanya'y makakakita. Ito yung kalagayan ng mga espiritu na may kakayanan na makapanatili ng mga lakas o enerhiya o fluidos na umiikot sa mundo o sa tinatawag niyong sanglibutan. Kaya nga, kung pagmamasdan ninyo ang universo, maraming bituin. Bawat isang bituin na yan, maaari isang sistema solar na kung saan marami din dong kaluluwang nagsisipag-aral. Hindi lang ito ang paralan, aking mga inibig. Maraming paralan ang Panginoon. Hindi gagawa ang kaitaasan ng mga bagay na walang kabuluhan. Lahat ng yan ay may kadahilanan. Bawat kaanyuan sa lugar na yan ay bumubuo ng peri-espiritu. Pero sa kalagayan ninyo, sa sanglibutang ito, kukunin lamang niya ang kaanyuan tulad sa inyo, sapagkat ganito ang lahat ng tao. Ayon sa pangkaraniwang kaanyuan. Ngunit sa kalagayan ng espiritu ay iba. Ang espiritu sa kanyang tunay na kaanyuan, wala siyang larawan. Tulad siya ng liwanag o maaring nga siya yung tulad sa hangin sapagkat siya'y mula sa hininga ng Diyos. At ang isang bahagi na dapat niyong maunawaan, bago pa lang lalangin ng Diyos ang tao, may nanauna na sa inyo. Kung inyong sasaliksikin ang kautusan. Sapagkat nung pinalayas ng Panginoon si Eva at si Adan sa paraiso, hindi nga ba may nagbatnay agad na kirubin upang bantayan ang puno? Ibig sabihin, bago pa lang lalangin ang tao, ayon sa kanyang wangis, may nauna nang nilikha na mga tinatawag niyong anghel o kung ano man ang ibig niyong itawag sa kanila na mauunawaan ninyo. Ito ay tunay at katotohanan. Ngunit lahat ng likhain ng Diyos tinatawag lang yung espiritu, sapagkat ito lang naman ang naaabot ng inyong kaisipan. Kahit nga ang Diyos sa kanyang kalagayan tinatawag na espiritu, sapagkat ito rin ang naaabot ninyo. At hinahayaan na gayon. Sapagkat hindi naman talaga ganong kadaling maunawaan o kilalanin ng tunay na Diyos. Kaya nga ibinibigay ang pag-aaral na paunti-unti. At kung nakakakita kayo ng mga larawan ng mga anghel na tulad sa mga musmos, hindi nangangahulugan na sila ay isinilang sa lupa at namatay na tulad sa sanggol. Kinukuha lamang nila mga larawan na yan sapagkat ito ang katanggap-tanggap sa tao. Upang makilala ninyo na sila'y buhat din sa Diyos at sila'y mula sa Diyos. Binigyan sila ng pangalang kerubin o anghel kung ano man ang itatawag. Pero lahat sila ay likhain ng Panginoon. Ayon sa kaantasan, ayon sa kalagayan, at ayon sa pangangailangan. Nasagot ko ba ang iyong tanong, aking iniibig?
Yung tanong ko lamang po, ay bakit sa halos lahat ng tao dito sa sanglibutan, bakit karamihan mayroong parang o kagustuhan na kung saan sila ay maramdam, kung sila ay mataas sa iba nilang kapatid. O kumbaga, ano ang kahalagahan ng yaman ng isang tao o kung ano ang nagbigay bunga sa kayabangan ng isang tao dito sa sanglibutan. Ang isang tao nagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng kaisipan. Nagkakaroon siya ng kalagayang maging mapagmataas. Nararamdaman niya rin maging api at nagpapakumbaba. Nararamdaman niya ang takot, nararamdaman niya ang tapang. Lahat ng yan ay nagiging kaparaanan at kadahilanan upang bumuo ang tao na tinatawag niyong pagkatao. Pero bakit nga ba nagiging gayon? Sapagkat dito sinasabi, meron pa siyang kamangmangan. Inaakala niya na dahil siya'y nakahihigit o isinilang siya sa isang kalagayang marangal, ang iba ay mas bababa sa kanya. Dito rin niya yung masusukatan ang kaantasan ng pangunawa ng isang kaluluwa kung ano pa ang kanyang pinagmamasdan. Yung bahagi ba na ayon sa laman? O yung bahagi ba ng talino ng kanyang espiritu? Kadalasan, aking mga iniibig, mabigat kasi ang katawang laman. Hindi nyo ba napag-uunawa ang katawang laman na yan ay hinantulad sa mga hayop na kinakailangan nyong paamuin? Mas maamo ang inyong katawang laman, mas madali nyo siyang mapapasunod sa kalagayan ng inyong espiritu. Ngunit kung ang inyong laman ay dumanas ng mga karanasan na ang kanyang lakas ay naipon niya mula sa sanglibutang ito, hindi ito laging ganong kadaling hubarin. Yan ang kadahilanan kung bakit ang tao ay pinaglilinis ayon sa espiritu. Na ginagawa ito ng mga nag-aaral sa medyuminidad. Ito yung tinatawag niyong proseso ng pananahimik, na pinatatahimik ninyo ang bawat bahagi ng kaangkinan ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban na kumuha ng karunungan sa sanglibutan. Ito ay sari-sari ng karunungan. At kapag ang tao ay pinagmamasdan ninyo ayon sa isang normal na kalagayan, lalo na ng mga tagakita o tinatawag nyo mga bidente, nakikita niya ang sinasabi nyo paggalaw ng mga enerhiya o sa wikang banyaga chakra. Ito ang nagpapakilala kung anong uri ng lakas ang meron ka. Mas magaspang, mas makulay, mas matapang ang kulay. Ibig sabihin, mas malakas na enerhiya buhat sa sanglibutan ang iyong daladala. Pwede na mas mabilis kang magalit. Pwede na ang iyong pagkatao ay higit na mas matapang o mas malakas ang vibrasyong pangmundo at dumadaig ito sa vibrasyon ng iyong espiritu. Kaya nga, ano ang lahat ng yan? Natutunan niya ng tao ayon sa karanasan, sa panahon na siya'y bihisan mo ng laman. Sapagkat kapag ang isang laman naman na yan ay nawala na, bumabalik naman talaga ang ulirat o ang kamalayan ng isang espiritu. Kaya lang, hindi siya makabalik sa bayan ng Panginoon dahil ang bigat na binuo niya sa kanyang sarili bilang mga enerhiya na nakuha niya sa pamumuhay sa lupa, yun ang kanyang daladala. At kung ang enerhiya na yan ay mas matimbang sa sanglibutan, kadalasan hinahatak sila ng sanglibutan. Kaya kahit wala na silang laman, nananatili sila sa sanglibutan. At kung bigyan mo naman sila ng damit na panibago at isilang sila sa sanglibutan, lumalabas ang mga naipon nilang karanasan o enerhiya. Lumalabas ito sa kanilang mga pagkatao sa panahon na sila ay bihisa mo ng laman. Nasagot ko ba ang iyong tanong? Magandang gabi po doon po sa aking tatanong, madalas po sinasabi sa kapwa ko po,
ang tao ay nakatakda na. Ngayon, gusto ko pong mapag-unawa na sa buhay naman ng isang tao ay tunay nga po ba na ito ay itinakda ng Diyos. Yung pagkawala ng kanyang buhay sa laman. Pangalawa po doon naman sa sinasabing espiritu naman, ito rin po ba ay mayroon na nakatakda na upang, may nakatakda po ba o may hangganan din po ba? Mga iniibig ng mga kapatid, kapag buhay ang pinag-uusapan, tunay, tangi ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit kung ibig yung maunawaan, ang iksiba ng buhay o haba ng buhay ay nakatakda, depende yan, mga iniibig ng mga kapatid, sa isang taong binigyan ng pagkakataong mabuhay. Tulad ninyo, bawat isa sa inyo ay binigyan ng pagkakataon. Sasabihin ba, ang isang musmos na namatay, hanggang doon lang siya? At ang isang matandang namatay, hanggang doon lang siya? Marahil kung ang musmos ang pag-uusapan, tunay, hanggang ganoon lang ang katakdaan niya. Sapagat wala pa naman talaga siyang kamalayan upang maingatan ang kanyang sarili. Nandun pa rin siya sa pangangalaga ng sa kanya ay nauna. Pero ang isang kaluluwa o isang tao na bihisan ng laman, nakakaunawa na ng pag-iingat sa kanyang sarili at hindi nag-ingat sa kanyang pamumuhay, maaari ang kanyang kamatayan ay dumating, hindi dahil takda na, kundi dahil hindi niya naingatan ang kanyang sarili. Iba rin naman ang kaganapan doon sa mga taong naaaksidente, doon sa mga taong sa pamamagitan ng kanyang kapwa ay namamatay, o kung ano-ano pa. Ngunit kung ang tao, pangkaraniwan ay namamatay, dahil kapabayaan sa kanyang sarili, nagkasakit siya, nagkaroon siya ng karamdaman at kung ano-ano pa. Hindi ito tatawaging katakdaan ng kaitaasan, kundi kapabayaan niya. At bakit umaabot hanggang doon sa kamatayan? Sapagat hindi na kaya o hindi na magagawa ng isang espiritu ang kanyang tungkulin dahil ang laman na yan ay nasira na. Kusa, ang bahaging yan ay napapatid at iniiwanan upang kung sumunod na pagkakataon siya naman ay mabigyan muli, maisilang, doon muli ang pagpapatuloy. Pero karaniwan, aking mga inibig, sa tanggapin ng tao o hindi, kadalasan ang lumilipas sa sanglibutang ito, hindi dahil katakdaan niya, dahil sa kanyang kapabayaan. Magandang gabi po, Banal na Espiritu. Minsan narinig ko sa mga kapatid namin sa Norte, mag-serbisyo ka muna, anong gano'n. Mag-sentro ka muna. So, ang tanong ko ganito, nakapaglingkod na ba ang isang espiritista kapag pumunta na runduyan? Mga iniibig ng mga kapatid, malinaw ang sinasabi, ikaw ay magserbisyo muna. Hindi ang pagpunta ay nagsiserbisyo ka. Iba ang salitang serbisyo, hinahanapan ka ng paggawa. Ang pagpunta sa lunduyan ay hindi pa paggawa. Isipin nyo kung kayo ay nasa paggawaan, sinasabi ba pag pumasok kayo sa paggawaan, nakaupo lang kayo, gumawa na kayo? Hindi. Sapagkat sa paggawaan, may mga katungkulan na dapat gawin. Kung ang sinasabing magserbisyo, ibig sabihin, may tungkulin na dapat gawin. Ito ang kinakailangang maganap. Kaya nga mapapansin ninyo, aking mga inibig, sa paaralan ng Panginoon, bawat isa ay binibigyan ng tungkulin at gawain, sapagkat hindi nga nagiging karapat-dapat ang tamad at walang ginagawa. Dangan nga lamang kadalasan bawat gumagawa ay nauuwi sa sanglibutan, hindi nauuwi sa Panginoon o sa kanyang espiritu. Kaya nga pinag-iigting ang pag-aaral ayon sa espiritu upang malinang ng bawat mag-aaral. Ang pag-aaral ayon sa espiritu, kung inyong matututunan, ito ang magbibigay sa inyo ng pasimula na kayo'y makapagserbisyo para sa Panginoon. Dito magsisimula ang gawain na para sa Diyos. Kung sa tanggapin ninyo o hindi. Sino ba hindi nakapaglingkod? Yung bang mga
NGOs na inaabot ng pagod sa paglilingkod sa taong bayan o ang mga espiritista ang gumaganap ng tungkulin sa loob ng mundo. Sino bang higit na nakapaglilingkod? Sa mga NGO, nakikita natin na pagkong puswelo yan, no? Nakikita natin ang pagod nila, ang pawis nila kapag namamahagi ng mga biyaya sa mga taong bayan. Sa mga espiritista, ika nga ay, yung mga gumaganap ng tungkulin sa loob ng lunduyan, ang tanong ko, sino ba ang higit na nakaka-serve sa taong bayan? Taong bayan o kay Lord? Hindi, taong bayan mamang sa Lord. Because when you serve people, you serve God. Bigyan natin ng linaw ang lahat ng bagay, aking mga inibig, upang hindi kayo nalilito. Tandaan ninyo ang simpleng ehemplo ng kasulatan. Nung ipinako si Jesus sa krus, sino bang sumigaw? Hindi ba ang bayan? Ang sinasabi ng marami, ito raw ang tinig ng Diyos. Ito man ay inyong pag-isipan. Sa kalagayan ng kawang gawa, maraming larawan ng kawang gawa. Ang tao ay namimili ng kaparaanan na kanyang ipagkakawang gawa. Kung ang puso niya ay nasa sanglibutan at iniisip niya ito'y paraan ng pagkakawang gawa na para sa Panginoon, hinahayaan siya ng Diyos. Pero hindi siya hinahatulan. Sapagkat ito ang abot ng kanyang makakaya. Hindi niyo maaaring hatulan ang bawat isa na naglilimos sa palad ng inyong kapwa. Sapagkat ito ang kanyang ibig gawin. Tinatawag din niyang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero ang mapanuring mata ng mga tao, ito ang humahatol. Ngunit ang Diyos ay hindi kumikibo. Sapagkat lahat ay kaparaanan upang ang tao ay makapaglingkod, upang ang tao ay matutong naglilingkod. Ngunit sa bawat paglilingkod, sa bawat pagkakawang gawa, tulad din niya ng bahagdan ng kaunlaran. Walang hihigit aking mga iniibig, kung ang paglilingkod ay nagagawa ayon sa Espiritu. Bakit ko to sinasabi? Sapagkat ang Espiritu ng tao ang siyang nagbabalik sa Diyos. Ito ang nag-uuwi, ito ang nagsusubi. At kung ang Espiritu ng tao ay matuturuan ng tamang karunungan, iniisip niyo ba saan siya gagawa ng kawang gawa? Hindi rin ba rito sa sanglibutan? Sapagkat ang isang kaluluwang naturuan ng tama, gagawa yan ng kaparaanan upang maihayag niya ang katotohanan yan sa pamamagitan ng kawang gawa. Pero ang kawang gawa na yan ay hindi na lang basta ayon sa kanyang sariling nasa, kundi ito'y nainasain ng Panginoon. Mahirap niyo kung maunawaan sa bahaging ito, aking mga iniibig, kung hindi naman kayo naglilinang ng inyong mga espiritu at inaakala ninyo ang bawat bagay na hinahandog ng inyong palad ay magiging sapat. Hindi naman kayo pipigilan. Sapagkat kung ito pa ang inyong natatanggap at ito pa ang inyong kaya, bakit naman ang hindi? Pero sa bawat isa na nagnanasang makakita ng kaunlaran ng kanyang sarili, walang hihigit sa bahagi ng kawang gawa ayon sa Espiritu, sapagkat ito ang kadahilanan ng pagsilang ng dakilang guro. Hindi siya binigyan ng laman o hindi siya lumakad sa sanglibutan na nakikita ng marami dahil siya ay tao. Ngunit anong sinasabi ng pagsasalarawan na yan? Na ang buhay na yan na ibinigay, ito ang paraan na magampanan mo ang tungkulin mo sa Panginoon sapagkat nagagawa mo ang layunin ng iyong espiritu. May layunin ang espiritu, aking mga iniibig. Ito sana ang inyong balikan. Ito sana ang inyong maunawaan. Ano ang layunin ng iyong espiritu? Hindi ko iisa-isahin
Pero dapat naunawaan nyo ang layunin ng sarili nyong espiritu sa harapan ng Diyos. Sapagkat malinaw sa inyo ang layunin nyo sa lupa. Kung ikaw ay mag-aaral, nag-aaral ka. Kung ikaw ay magulang, nagpapalaki ka ng iyong mga anak. Binibigyan mo sila ng maayos na kinabukasan. Sasabihin mo ba ang lahat ng yan ay hindi tungkulin sa harapan ng Diyos? Dahil ginagawa mo sa iyong kapwa? Kung ang bawat kaluluwa na yan ay lumalapit sa Diyos, tulad ng nilalayo ng Panginoon, tunay, ikaw ay nagtagumpay, hindi lang sa laman, ayon din sa Espiritu. Ngunit kung ang ginagawa mo ay bahagi lamang ng sanglibutan, at nauuwi din ang kanilang kaisipan para sa sanglibutan, nagtagumpay ka ayon sa sanglibutan, pero hindi masasagot kung natagumpay ka ayon sa Espiritu. Magkaiba ang larawang yan, aking mga iniibig. Ang pinanindigan ng dakilang guro ay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Sapagkat nung siya isilang o nang siya lumakas sa sanglibutan, nakita na niya kung gaano kaunlad ang lipunan ng tao ayon sa laman. Meron na silang karunungan, nakakapamuhay na sila ng maayos kung kanilang iibigin. Nagkakaroon na rin sila ng pagkakaroon sa kanilang sarili ng mga pag-aaral ayon sa pamumuhay sa laman. Pero sino ang nag-aaral ayon sa Espiritu upang sila din ay makapamuhay ayon sa Espiritu? Sa panahon, hubarin na nila ang kanilang sariling laman. Ito na ba ang huli? Kung magkagayon, ako naman ang magtatanong. Ano ang pangunawa nyo sa sinasabing pamatok ng Panginoon? Para po sa akin, yung pamatok po ng Panginoon, napakabigat. Bakit mabigat? Mabigat kasi kung isipin natin yung kalooban ng Panginoon na marami sa atin, maraming ang nagsasalita na iniibig ko ang Panginoon. Sinusunod ko ang unang utos, pero makaramdam lang ng kakunting kakirutan o pagsubok o pag-aaral, ang pag-ibig na yon nakakalimutan. Ngunit, kung lubusang makikilala o tawag ito, mamahalin o iibigin yung pamatok na tinutukoy na nagmumula sa Panginoon, lahat nga siguro ng darating sa bawat isa, lahat. Sabihin ba natin na ito'y tiisin o karamdaman, lahat magiging magaan. Pero siguro sa kalagayan ko po ngayon, nararamdaman ko na pag sinabing pamatok ng Panginoon, nabibigatan po ako. Pero yun nga, pag-aaral po ito para sa akin. And then, nananalangin pa rin. Andun pa rin po, nasa kalagayan pa rin ng pananalangin. Yun nga, sabi nyo nga po kanina, na dapat, di ba, ginagawa yung tungkulin. Dapat yung kung ano man yung meron kayo, dapat ipinapakita nyo para sa Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang aking tanong, ano ang pamatok ng Panginoon? Ano siya sa inyong pangunawa? Bakit kayo nabibigatan o bakit mabigat? Ano ba ang pangunawa nyo? Ano ba ang pamatok ng Panginoon? Ano ito? Magandang gabi po, mahal na protector. Para sa akin po, ang pamatok ng Panginoon, ito yung mga salita at aral niya o nung karunungan niya. Kasi para sa akin, ang pamatok siya yung bagay na tumutulong sa atin para ang isang bagay ay mabalanse o mahila natin ng maayos. Kumbaga, kasi para yung kahoy na pinapasan natin eh. Kasi kung ang isang bagay na, kunyari mga problema natin, mga katanungan sa buhay, hinihila lang natin ng ating kamay, mabigat. Pero kung
gagamit tayo ng pamatok o yung isang bagay na makakatulong para sa atin, nagiging madali para sa atin lahat ng bagay dito sa mundo. Yun lamang po. Sa pamagitan po ng karunungan ng Diyos o yung salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Para sa akin po yung pamatok ay ito yung bagay na ipinapapasan sa atin ng Diyos. Para sa akin naman po, yung pamatok, yun po yung utos ng Panginoon na dapat nating sundin o tuparin. Mahal na protector, sa totoo lang ho, hindi ko alam ang pamatok nung una eh. Kasi, kaya tinanong ko po sa kasangkapan na ginagamit ninyo kanina, ano ba ang pamatok? Kasi ibang yung nasa isip ko eh. Tapos pinakita niya po sa akin, nakalagay po siya sa leeg ng kalabaw. Para sa akin, hong pagkaunawa, nung makita ko yun, kasi yung kalabaw ginagamit sa araro. Paano niya maiaayos yung pag-aararo niya kung wala siyang pamatok sa balikat na maggigiya sa kanya kung paano yung pagkakasunod-sunod po ng pag-aararo ng lupa. Kaya ang pagkakaunawa ko po sa pamatok ng Panginoon eh, guide siya o siya yung panuntunan na dapat sundin ng tao. Yun lang po ang pagkaunawa ko. Marami pong salamat. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon. Para po sa akin, ang pamatok po na tinatawag ay yung kanyang batas. It serves as the guide. Kasi nga, para sa akin, yung pamatok kasi, tulad ng nasabi ng kapatid, ito ang nagbabalanse or nagbibigay ng daan or nagbibigay sa iyo ng concrete roadmap, kumbaga, kung paano mo isasagawa o gagawin ang isang bagay. So ito rin yung bumabalanse sa mga bahagi na kung saan, kung ito man ay yung papasanin, magiging magaang, magiging mabilis. So kung ano ko po to, ito yung batas na binigay sa atin. Ito yung guide na binigay sa atin sa amin ng dakilang Panginoon. Para po sa akin yung kalooban ng Panginoon. Para sa akin po, yung krus na pinapasan yung krus na binigay ng tao, ay ng Diyos sa tao, na dapat naming pasanin. Dahil sabi nga ng kasulatan, humayo kayong nabibigatan at ang aking pamato'y magaan, sabi niya. Ito po ba yung pag-ibig ng Diyos? Kasi parang ito po yung ginawang ugnayan ng Diyos sa tao para sa pakikipamuhay niya dito sa sanlibutan. Ito po yung nagsisilbing ugnayan ng tao dahil konektado po sa dakilang Ama. Na kapag kasumandal ka sa Kanya, ikaw ay mamahinga, magkakaroon ng kagaanan ang iyong kabuuan kapag ikaw ay nasa piling ng Ama. Thank you. Para sa akin lamang po, yung pamatok ng Panginoon ay lahat ng bagay na mayroong kaugnayan sa Kanya, lahat ng bahagi na kinakailangan natin ibigay sa Kanya, ang ating kabuuan at ang lahat ng mga bahagi na ibinibigay niya sa atin. At para sa akin, ito lamang ay bibigat kapag yung ating puso ay nasa ibang bagay labas sa Panginoon. Ito ay bibigat kung ating puso, kung ating ako ay may mas malalim o mayroong pag-uugnayan sa mga bagay dito sa sanglibutan o sa mga bagay na maaaring maging hadlang sa ating lahat. Papuri po pasalamat sa dakilang Panginoon. Para po sa akin, ang bakit nabanggit ng ng Panginoong Hesus yan? Ito yung kaparaanan ng isang mag-aaral na kapag natutunan niya yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay na bagamat nandito tayo sa laman, nagiging isa siyang magaan.
ang kanyang pamumuhay. Kasi hindi ito, ang pagkaunawa ko kasi sa pamatok, ito yung anumang maging kalagayan mo dito sa mundo, kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga sa kanyang mga inuutos o tinuturo, yung pamumuhay mo bilang isang mag-aral ay gumagang siya. Hindi ka, kumbaga sa ano, yung hindi ka nagiging aligaga sa pamumuhay mo. Kasi natututunan mo kasi ang pagkaintindi ko sa pamatok, ano to, yung para siyang ano, yung pag-aaral, parang ganun, na halimbawa na lang, ikaw ay nag-aaral spiritually, na nag-aaral ka kung paano mananahimik, nalalaman mo kung paano nawawala kung ano ang nagiging resulta ng pananahimik mo. Ito yung mga bagay o kaparaanan ng kaitaasan na pagka natutunan mo, hindi ka na magkakaroon pa ng kabigatan sa buhay. Kung ano man yung nalalaman mo, na natututunan mo spiritually, ito yung mga pag-aaral na kung saan ang buhay mo ayon sa maging sa espiritu, maging sa laman ay gumagang. Kaya magang yung pamatok. Salamat po sa tanong. Yung sa pagkakaunawa ko lang po, yung pamatok po ng Panginoon is yung biyaya at karunungan ng ating mga espiritu na galing sa Diyos. Kasi kung uunawain mo yung pamatok, di ba ginagamit siya para mag-araro, kumbaga pang trabaho siya eh. So kung ang Panginoon mag-uutos sa'yo para magtrabaho, ano yung gagawitin mo? Kundi yung biyaya at karunungan na ipinagkatiwala sa'yo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Na tayo rin, may kanya-kanya din tayong bahagi na galing sa Panginoon. At kaya lang naman po nagkakaroon ng kabigatan ang tao kasi hindi niya mabitawan yung natipon niya na bahagi mula dito sa sanglibutan. Kaya nagiging mabigat sa kanya. Pero ang pamatok ng Panginoon, kailanman po hindi siya naging mabigat, bagkus siya yung nagpapagaan ng lahat ng bagay kapag lumalakad po ang tao dito sa mundo. Yun lamang po. Para po sa akin, yung sinabi mo pamatok, yun yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kasi nga, di ba, yung buhay natin dito, dapat ginigiya natin siya sa direksyon ng naayon sa kalooban niya, hindi sa atin. Kasi medyo negative yung dating sa atin na pamatok eh. Nagiging negative lang siya kung nag-go tayo against doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, yun yung para sa akin. According to the Bible, huwag mong ipagwalang bahala ang saway ng Diyos. Pamatok. Para po sa aking pagkaunawa, pamatok, kasi sabi ng Panginoon, kunin mo ang pamatok ko dahil ang pamatok ko ay magaan. So kung ikaw ayaw mong kunin yung pamatok niya at pamatok mo yung gagawin mo, mabibigatan ka talaga. Kasi ang simpleng buhay lang naman ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon eh. Yung mga pamatok na nagpapabigat sa atin, yung mga gusto nating gawin sa buhay natin na karamihan doon, salungat sa ninanais ng Panginoon. So kung susundin natin yung kagaya yung example yung lalaking mayaman na tinatanong niya kung paano siya makakasunod sa Panginoon. Sinusunod niya naman yung 10 utos. Dumating dun sa punto na sinabi ng Panginoon, kulang pa yan. Ang gustong gawin ng Panginoon, benta mo yung kayamanan mo na hindi niya matanggap kasi
mayaman siya eh. Yun yung pamatok na nagpapabigat sa kanya na hindi niya kayang i-give up, kaya hindi niya masusumpungan yung magaan na pamatok ng Panginoon. Kung atin pong bilang isang anak po ng magsasaka, yung pamatok po na inilagay namin sa kalabaw, yung both sides po nito meron dalawang tali. Na yung tali na po yun ay naka-connecta naman doon sa likuran ng kalabaw na nakalaman doon sa isang kakargahan niya. Na upang yung kargahan doon ay madala ng magaan ng kalabaw. Ngayon ko po napag-unawaan na yung pamatok ng Panginoon para sa akin, ito yung kaparaanan para magawa natin ng magaan kung ano man yung kanyang inaataas. Kaya para sa akin, ito po yung kaparaanan. Lahat ng inyong sagot ay tama. Pero ang kabuuan ng lahat ng yan, ang pamatok ng Panginoon ay ang kanyang karunungan. Ano mang uri ang tawag nyo, ito man ay pag-ibig, ito man ay utos, ito ang karunungan ng Diyos. Ito ang ibinibigay sa bawat isa, sapagkat lahat kayo ay nasa paaralan at lahat kayo ay mag-aaral. Ang karunungan ng Diyos ang magpapagaan ng anumang bagay na meron kayo na pinag-aaralan sa buhay na ito. Pero ang pagsasalarawan ng karunungan na yan, aking mga iniibig, kapag lumalagay na sa bawat karanasan, dito na kayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng pananggap. Dito nyo na sinasabing may kagaanan at may kabigatan. Tunay din na may kukumpara ninyo ang maraming bagay sa inyong kapaligiran kahit sa inyong kapwa. Pero ang itinuturo ng Panginoon na kanyang karunungan ay siyang pinakamainam na kaalaman upang kung ano man ang dinadaanan ng tao sa paaralan ay kanyang may sagawa ng mabilis at may katalinuhan. Kaya nga kung pag-aaralan ang karunungan na yan, tama ang inyong sinasabi. Ito yung pag-ibig, ito yung kanyang utos, ito yung kanyang kalooban. Pero saan nga ba niyo matatagpuan ang lahat ng yan? Malibang dinangin ninyo ang inyong mga espiritu at turuan ninyo na mapalabas ang kanyang sariling karunungan. Sapagkat tangi ang tumatangan ng karunungan ng Diyos ay ang inyong mga espiritu. Hindi yan tatanganan ayon sa laman. Sapagkat napag-uunawa ninyo, bagamat ang laman na yan ay isang bihisan, kung naturuan nyo siya ng mga bagay na kanyang nakasanayan na hindi umaayon sa kalooban ng Panginoon, ang laman na yan ay nagiging suliranin ng tao at nagdadala din sa kanya o nagbubulid din sa kanya na mahiwalay siya sa gawain na para sa Panginoon. Nakita niyo ba kung gaano kahalaga ang bawat hamon na meron kayo sa buhay? Binihisan ng tao ng laman. Para ano? At ngayon naririnig niyo ang pamatok ng Panginoon ay mas magaan ang kanyang karunungan. Samantalang sa lipunan ng tao may karunungan din na kayong naririnig. At bawat karunungan ay nakakatulong sa inyo upang kayo makapamuhay ng mainam. Pero bakit nga ba sinasabi pa ng Panginoon na higit na mas magaang sa Kanya sapagkat tama ang inyong pangunawa? Kung matututunan ng tao ang karunungan ng Diyos, hindi rin siya mahihirapang makipamuhay ayon sa laman sapagkat wala naman siyang gagawing lilihis sa kagandahang asal lalo na sa moral. At kung ang magiging basihan ay ang batas ng ganting galaw, lahat ng bagay na mabuti at matuwid na magagawa ng isang tao, gagantihan din siya ng kabutihan at katwiran upang ang kanyang buhay din kahit siya nasa laman ay maging mapayapa. Ano pat kung siya'y magbabalik sa bayan ng Panginoon, siya din ay magkakaroon ng kapayapaan. Bagamat ang larawan ng sanglibutan ay may kabagsikan, may kaharasan, tulad ng larawan ay pinakilala ng dakilang guro nang siya'y lumakad sa lipunan ng tao. Bagamat wala siyang ginagawang mali, siya'y tumutulong nagpapakita ng tanda, siya pa rin ay pinako sa krus. Sapagkat ganito nga kagaspang, ang lipunan ng tao, ang paaralan o ang bawat kaluluwa na nandito. Ito ngayon ang binibigyan ng kaparaanan upang ang kagaspangan na yan ay mabawasan, upang ang tao hindi manatili nananalig sa kanyang sariling kakayanan at pananaw at paghatol, kundi dapat natutunan niya ang katwiran ng Panginoon na umaayon sa hustisya ng kabanalan at kaamuan.
Ito ang pag-aaral na sa inyo'y aking ibinibigay, aking mga iniibig. Tunay, madaling maunawa ng sinasabing pamatok kung ito ay inyong pasan-pasan. Nagpapagaan siya ng maraming bagay kung inyong daladala. Pero nasaan ang karunungan ng Diyos sa inyong mga palad? Inilalagay niyo ba siya sa inyong mga balikat upang kayo'y matulungan? Sapagkat hindi niyo mapipigilan ang paggalaw. Patuloy kayong gagalaw. Ang panahon ay gumagalaw. Hindi niyo maiiwasan ang mga bagay na dapat yung daanan ay nakalatag na. Ano pa ang magpapagaan sa inyo? Sapagkat kung lahat ng bagay tulad nga ng nakita niyong ehemplo na ginagawa sa bukirin, andyan na ang lupa na inyong sasakahin. At sa pamamagitan ng mga pamatok na yan, na hinihila ng mga hayop na tumutulong sa inyo upang ito ay bungkalin. Nakita niyo ba kung ano ang pinabubungkal sa inyo ng Panginoon? Naunawaan niyo ba ang nilalayo niya? Bakit ang pamatok niyang ninanasan yung gamitin? Sapagkat sa panahon ng karunungan ng Diyos ang inyong magamit, sa pagbungkal ninyo ng inyong mga pagkatao, dito niyo lalong mauunawaan kung ano ang dapat niyong ginagawa. Ang dapat niyong inuuna at dapat niyong binibigyan ng panahon upang matupad ninyo ang tungkulin ng inyong mga espiritu. Ito ang malit na bahagi ko sa inyo, aking mga iniibig. Ninanasa niyo pa bang tayo magpatuloy sa pag-aaral? O ang bahaging ating ginampanan ay sapat na? Isa pa daw po. Kung magkagayon, sino ang ibig magsimula ng panibagong pag-aaral? Ako ba muli ang magsisimula? O kayo? Kayo po ulit. Saan nyo ibig kunin? Ayon ba sa banal na kasulatan? Alam nyo kung bakit ko kayo tinatanong, sapagat ayaw kong mangyari na ang pag-aaral ay tulad lamang sa mga karunungan tinitipon nyo upang sabing inyong nalalaman pero wala akong makikitang pakinabang. Tandaan nyo, hindi naghahasik ng binhi ang Panginoon sa lupa upang ito ay mabulok. Dapat itong tumubo. Ako ba ang mamimili ng buto? Naihahasik. O kayo itong mamimili sapagkat ito ay inyong bukirin. Bible na lang daw po. Yung nakita ng bidente na sitas. So Juan 17:18. Basahin nyo. Ito kayo sinasabi sa 1:17, 18 na nakita ko sa bidente. 18. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, ilagay din sinusugo ko sa sanglibutan. Naunawaan nyo ba ang salitang sinugo? Pinadala. Sino ang sinugo ng Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid. Hindi yan sinasabi sa iba. Sinasabi yan sa inyo. Bakit nga ba tuwing mag-aaral kayo ng salita ng Diyos, ibinibigay nyo sa iba? Bakit hindi nyo inaangkin? Kasi po ang layunin po kasi ng Panginoon, maging banal tayo, maging katulad tayo niya. So, ang nangyayari po, habang patuloy tayong nag-aaral, nagiging katulad tayo niya, yung pagtulong sa kapwa, yun yung nagiging nating kaparaanan. Kaya ang nangyayari, yung mga aral na natututunan natin, ibinibahagi natin instead na inaangkin natin. Muli kong ipababasa ang sitas, basahin mong muli aking iniibig. Ito po yung sinasabi sa 1:17, 18, kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Diba? Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila man ay sinusugo ko sa sanglibutan. Ito yung salita ng isang Kristo. Mahal na protector, parang sinasabi po dito na tayo po ay sinusugo niya sa sanglibutan upang mag-aral or mangaral po sa sanglibutan. Para po sa akin, ang pagkakaintindi ko po ng 1:17, ito po yung panalangin ng isang Kristo
na sumasalamin sa kabuuan ng isang tao papunta doon sa ating Panginoon. Kung paanong ako'y iyong sinugo. Kung ano tayo sinugo, ano nga ba? Diba, tayo ay kawangis ng Panginoon. Sila'y gayon ding sinusugo ko. Pinaninindigan ba natin ang bawat isa ba para makabalik sa ating Panginoon, sinasabi, dapat gayahin natin kung ano ang ginawa ng isang Kristo. Ang tanong, nandun na ba tayo sa kalagayan na talagang sinusugo natin o itinuturong natin yung ating sarili doon sa sanlibutan o dito sa ginagalawan natin na kung ano yung pagkakilala natin sa Panginoon. Yun lamang po. Kung paano ako yung sinugo, sila din sinusugo ko sa sanlibutan. So, isinugo ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo, bilang isang halimbawa, dapat maging halimbawa rin tayo sa ating kapwa. Yun lamang po. Sabi ng kasulatan na kung paano sinugo mo ako, isinusugo ko rin sila, sabi niya. Kung gusto ng Panginoon na nung sinugo ng Diyos ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, tinupad niya ang kagustuhan ng Ama. At gayon din naman ang gusto ng Ama, matupad din namin ang kagustuhan niya. Yun lang po. Ang tanong ko ay ganito. Ito muna. Anong pagkakaintindi? Sino yung sila na sinugo ng Panginoon? Tayo yun, tayo. Kaya nga sila, tayo yun. Nagsugo ang Diyos na isinugo ng Diyos ang kanyang anak para ang anak naman ay hindi. Kung paano sa Bible yun eh. Sa Bible. Tayo yun, mga apostoles niya. Apostoles. Mahal na protector, ang pagkakaunawa ko naman po dun sa sinugo po, tapos pagkakapantay-pantay ng pagkakalikha. Yun po ang pagkakaunawa ko doon. Kung paanong nilikha ng iniba ko na lang po yung sinugo. Yun ho ang pagkakaunawa ko eh. Kung paanong nilikha ng Panginoon Diyos ang isang Hesukristo, ganon din ang tao. Kaya nandun yung pagkakapantay-pantay ng kung paanong hindi nagtatangi ang Panginoong Diyos. Bagamat mas nakatataas ang isang Hesukristo, naroon pa rin po yung kababaan ng pagkakapantay-pantay. Yun po ang pagkakaunawa ko lang po. Salamat po. Meron pa bang sasagot? Kasi intindi ko lang kanina, siyempre yung unang statement na yung ako'y inyong sinugo, siyempre kausap ng Hesukristo doon yung Panginoon. So, di ba? So, sabi niya kanina, sila'y gayon ding sinusugo ko. Yung sila, tayo yun. Kasi may binanggit yung protector kanina eh. Sabi niya, bakit nyo pinapasa, hindi nyo ariin? So, tayo, parang tindi ko doon, tayo din yun. Ngayon yung term na sinusugo, parang kung ang Panginoon Diyos, kasi yung term na sugo, parang pwede kasi siya na, sa English, command ba yun? Parang kung ang Panginoon Diyos, kinomand niya ang Hesukristo, parang tayo din, parang kinomand din niya. So, yung sa mga utos, na yung gagawin dito sa sanglibutan, parang ganun po yung pagkakaintindi ko. Ako po, try ko pong ang pagkakaalam ko po doon kasi ano ba yung terms na sinugo, di ba? Pinadala.
So, ano ba yung purpose ng na ipinadala rito ang Panginoong Jesus? Kung itutuloy natin yung sitas, di ba? Sila yung sinugos na nila upang sila yung magpakabanal sa katotohanan. So, ang purpose kasi ng pagkakasugo ay yung kabanalan. So, yun. Kung paano kasi nagpakabanal ang Panginoong Jesus, ganun din tayo dapat maging banal. Ang pagkakaintindi ko po dun ito po yung panalangin ng dakilang Jesus sa kanyang mga alagad na sinabi niya, ako'y iyong sinugo. Ang Ama ang nagsugo sa dakilang Panginoong Jesus. Kaya nung naturuan niya ang mga apostoles niya, siya naman ang nagsusugo sa mga apostoles niya para ipangalak yung kanyang salita dahil yun ang yun ang pinapanalangin ng dakilang Jesus sa Ama na ang mga apostoles naman ang kanyang isinusugo para dahil nakilala nitong mga apostoles niya na ang Panginoong Jesus ang tunay na anak ng Diyos na sinugo ng Ama. Yun lang po. Try ko po. Nagpupurit at papasalamat po ako sa dakilang Panginoon. Yung sitas po kasi, tunay nga, na panalangin ito ng isang Jesus sa dakilang Panginoon. If we're going to take it literally, ano yun? Ang tinutukoy na sinugo ng Panginoon ay si Kristo. So, kung literal, at yung part ng panalangin niya, kung sa tao or sa pagiging flesh, sino nga ba yung tinuruan niya? Kundi yung mga alagad niya, which is the apostle. Pero yung sinabi kasi nung kapatlayaan, para sa akin, bakit nga ba hindi natin angkinin? Sa kapanahunan ngayon, if we're going to dig deeper on the meaning nun, this is apostolic act. Which is, kung sino yung nakakaalam ng batas at nakakaunawa ng salita ng Diyos, ito yung kanyang hinabilin. Ito yung pagbibigay buhay sa salita ng dakilang Ama through apostolic work. Yun yung pagkakaunawa ko. Saan yung sanlibutan? Itong ginagalawan natin, ang lipunan, ang bahagi ng kinabibilangan natin. Kung papaano ang Kristo isinugo ng Diyos para turuan ang tao sa mga tinuruan niya na hindi lang ang apostol nung unang panahon, kundi ang mga taong nakapag-aral at nahon na ng panahon. It is our work or the apostolic work towards where we're living, which is the world. So, yun. Sorry, hindi ako Tagalog. Hindi ko matagal. Hindi ko ma-explain ng Tagalog, pero yun yung pagkakaunawa ko po. Hello po. Subukan ko. Mahirap po ng tanong, pasensya na. Yung pagkaunawa ko po kung sino ang sinugo, yung nagsugo is yung Ama, di ba? So, yung sinugo niya is syempre yung anak. So, sasabihin ba natin na ang Panginoon lang ang anak? Kasi siya lang yung in-acknowledge ng Ama. Siguro darating din yung panahon na tayo rin magiging tulad tayo ng mga anak ng Ama, na ano man yung bagay na ginagawa niya, sinasabi natin pala, sorry po, yung mga bagay na ginagawa natin, sinasabi natin, at ipinamamahagi natin sa ating kapwa is nanggaling po sa Ama. Yun lamang po. Magandang gabi po muli. Sa aking pagkaunawa po sa sinasabing sitas na yan. Bakit nga sinabi na bakit hindi nyo angkinin, di ba? Sa akin po mga kapatid, yung katulad po ng ating talaytayan, may isinugo na ang Panginoon dyan. Nagbibigay ng mga turo, aral. So mga kapatid, bakit nga naman sinasabing angkinin natin? Sapagkat doon sa sinasabi ng mga tagapagturo,
kayo ay aking hinirang o pinili, di ba? Sa mga kapatid, tanggapin po natin ang mga salita niya. Sapagkat tayo ang magpapalawak ng kanyang salita. Yun lang po. Yung sa sinugo, ito yung yung tumalima po yung buktong na anak. Sinunod niya yung atas ng ama. Ngayon, nung sabi nga, angkin din natin na tayo naman yung sinusugo sa libutan, angkinin din natin, tumalima rin tayo ayon sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo nang walang reklamo, kumbaga talagang kung ano yung dapat kung ano yung batas talaga ng Diyos, yun ang sundin natin. Kagaya ng pagtalima ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po. Ano man ang inyong pangunawa, aking mga iniibig, dapat niyong matandaan, hindi ka tatawaging isinugo ng Panginoon kung hindi ang kabuuan ng layunin na ibig niyang maganap ay matupad. Bawat isa ay binibigyan ng responsibilidad sapagkat yan ang bahagi ng katotohanan ng pagiging isang sugo. Ito ay responsibilidad na kung anong nilalayon ay siyang maganap at ito rin yung ibinabahagi sa bawat isa. Kaya nga, kung ang larawan na ipinakikita sa inyo ay tulad sa pagsasalin-salin ng responsibilidad, ang nilalayon na yan ay mula sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kung natatandaan nyo ang salitang yan, ibig sabihin, meron lang iisang layunin. Upang ang bawat isa ay maging tunay na sugo. Kaya nga ang aking wika, bakit hindi mo angkinin? Sapagkat, sino nga bang tatawaging sugo ng Panginoon? Kundi yun din nakakaunawa ng layunin ng Diyos. Hindi kayo maaaring tawaging sugo na buhat sa Diyos kung ang sinasabi ng Panginoon, hindi nyo mo naiintindihan. Hindi mo nauunawaan. Sapagkat marami ang nagnanasang tawagin siyang tagapaglingkod ng Panginoon. At tunay na ang Panginoon naghahanap ng mga tapat na tagapaglingkod. Pero hindi kayo magiging gayong kung hindi nyo nauunawaan kung anong ninanasa ng Panginoon. Ito yung larawang ipinagtagumpay ng isang Jesus. Nauunawaan niya ang ibig ng Ama. Kaya nga niya nagawa ang lahat ng ito. At narito, nagtuturo ng karunungan ayon sa Kristo upang bawat isa na nakakaunawa ng karunungan ng isang Kristo ay tulad din siya ng isinugo buhat sa Ama para naman sa iba. Kaya nga, aangkinin niyo ba aking mga iniibig? Gugustuhin niyo ba? Naunawaan niyo ba ang layunin ng Ama? Sapagkat ang panalangin ito'y lagi niyong sinasabi. Nanunuot ba sa inyong mga puso? O nandun lang sa isang kaisipan, ayon sa alaala? Tama din ang kasunod na mga katitikan upang pabanalin kayo sa katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo at totoong nagpapabanal. Ito yung layunin na ipinasasalin-salin sa bawat isa sapagkat wala namang ibang salita na dapat pang mabuo maliban sa layunin ng Panginoon. Kaya nga kung ang bawat isa ngayon ay nagnanasa na maging sugo ng Diyos, anong dapat niyong aralin upang ang pagiging sugo ay inyong maangkin? Akala niyo siguro tapos na. Para sa akin po, yung dapat nating aralin, kung ano talaga yung malalim pa na layunin ng ating buhay sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong aralin ang layunin ng buhay niyo sa sanglibutan. Aralin ninyo ang layunin ng inyong espiritu, sapagkat doon nakapaloob ang layunin ng Diyos. Alam kong nalilito kayo, sapagkat meron kayong iisang pagkatao.
Pero kailangan makita nyo ang paghihiwalay ng maraming bagay para makita nyo ang tunay na larawan ng tinatawag ng ako. Sapagkat kung hindi nyo mahihiwalay sa inyong sarili o hindi nyo mahihimay ang inyong pagkatao, mahihirapan kayong maunawaan ang layunin ng Diyos. Hindi nyo ba naunawaan na ang buong paaralan ay nandito ang kabuuan ng layunin ng Diyos? Pero bakit pa ito itinuturo sa inyo ngayong kabahagi na kayo ng sanglibutan? Meron kayong espiritu, meron kayong laman, pero bakit pa kayo tinuturuan? Anong ninanasa ng Diyos na maunawaan nyo pa? Marahil, nabibigla kayo sa maraming katanungan. Hindi nyo napaghandaan ang ikalawang tanong. Sapagkat binasa ang maliit na sitas na yan, napakapayak. Laging binabanggit, laging sinasabi, bawat isa'y bumabasa at nakakabasa. Pero pag hinihimay na pala, marami na palang hinihingi, marami na palang tanong na ibig na masagot at malaman. Iiwanan ko sa inyo ang pag-aaral na yan, aking mga iniibig, sapagkat ayoko kayong madaliin sa bawat pag-aaral, bagamat matagal na kayong nasa paaralan. Sapagkat mahirap naman na nabibigla kayo ng maraming karunungan. Baka inyo lang malimutan. Mas maganda, paunti-unti, banay-banay. Kung anong maiwan sa alaala, marahil ito ang pangangailangan. Kung inyo namang malimutan, maaari pa rin balikan. Hindi naman nagdadamot ang kaitaasan. Ang pagpapatuloy ng pag-aaral ay naaayon sa pagiging masigasig ng bawat mag-aaral. Hindi naman ito nagtatapos sa isang pag-aaral na tulad nito. Ito rin ay nagpapatuloy. Kaya nga, dagdagan nyo ang inyong kasipagan. Ito ba ang dapat ninyong marinig sa akin? Dagdagan ninyo ang inyong katyagaan. Ito ba ang dapat ninyong angkinin? Marahil isang bagay ang aking ibibilin. Isa puso ninyo ang bagay na para sa Panginoon upang kung saan kayo pumaroon, lagi nyo itong kasama at dumantoy dumuroon. Mga iniibig na mga kapatid, puputulin ko na ang pag-aaral sa gabing ito upang ang susunod nyong pag-aaral ay maganap. Sapagkat bawat pag-aaral na inihanda sa inyo ay mainam para sa inyong mga sariling pagkatao. Ito ay maglilinang ng inyong mga kaangkinan na siyang mahalaga upang lalo nyong maunawaan ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa sa pag-aaral na to ayon sa layunin ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.